Okay lang po ba kayo? Tanong ni Sheila sa matanda nang mapansin ang pagngiwi nito na tila may iniindang sakit. I'm worried about my son. He could be very trusting at times. Gusto sana niyang tumutol sa sinabi nito. Sa itsura ni Adam ay itong tipong nanloloko. Kapag nakangiti ay palagi iyong may bahid ng kapilyuhan at tila laging nang-aasar. Tila nakahalata naman ang ginang dahil sa pananahimik niya. Huwag mo na lang masyadong pansinin ang pang-aasar niya, Sheila. Talagang ganun lang ang anak ko, pero mabait naman siya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako yung tipo ng tao na madaling sumuko. Ani ang nakangiti. Trusted and proven na yun sa lahat ng mga naging pasyente niya dati. Para sa kanya isang challenge si Adam sa pagiging healthcare provider niya. Mabuti naman. You know, for some reason I like you. You have a positive aura. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi ni Ma'am Anita. Salamat po. Halika at ituturo ko na sa iyong magiging kwarto mo sa itaas. Muling kumabog ang dibdib ni Sheila sa sinabi nito. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Muling sinulyapan ni Sheila ang alarm clock sa tabi ng kanyang kama. Malapit na palang mag-11 o'clock. Kanina pa siya hindi dinadalaw ng antok dahil naninibago pa siya sa kanyang paligid. Ang pansamantalang kwarto niya ay halos kasing laki ng kwarto na nirerentahan nila ni Isabel. Nang maalala ang kaibigan ay nagpasya siyang tawagan ito. Hello? Anang nasa kabilang linya. Isabel, nagising ba kita? Hindi, gising pa talaga ako. Tila hinihingal na sagot nito. Kamusta ka na? Hindi ka ba naiinip na mag-isa ka lang dyan ngayon? Matagal bago nakasagot si Isabel at tila may naririnig siyang boses ng lalaki. Hello? May kasama ka ba riyan? Nandito si Charlie. Si Charlie ang boyfriend nito. Naisip namin na since wala ka na raw rito, ay dito na lang siya tumira. Nag-aalala kasi siya sa akin dahil mag-isa na lang ako rito. Okay lang ba yun? Sabihin mo lang kung babalik ka na rito para... Okay lang. Ano ka ba? Nakagat ni Sheila ang ibabang labi. Dahil hindi niya maiwasang isipin kung anong ginagawa ng dalawa ngayong magkasama ang mga ito sa iisang bahay. Sige, at ibababa ko na ito. Kinakamusta lang talaga kita, pero mukhang maligaya ka naman. Humagikhik si Isabel. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa sinabi niya o dahil sa ginagawa ng mga ito. Salamat, Sheila. Ingat ka riyan. See you soon. Mwah. Yun lang at ibinabana nito ang cellphone. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Wala pa rin si Adam magmula nang umalis ito kaninang tanghali. Mukhang busy rin ito sa girlfriend na si Aryan. Sakalang niya naalalang hindi pa pala niya yun nabanggit kay Isabel. Siguradong magugulat ang kaibigan kapag nalaman nitong girlfriend ng amo niya si Aryan Vasquez na idol nito. Ilang sandali pa'y unti-unti na siyang dinalaw ng antok. Hindi alam ni Sheila kung anong nagpagising sa kanya. Basta bigla na lamang siya napabangon mula sa pagkakahiga. Ilang beses muna niyang hinayaang mag-adjust ang kanyang paningin sa paligid bago bumaba sa kanyang kama. Pinakinggan niya ang paligid. Narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto at mukhang galing yun sa kwarto ni Adam. Nang sinulyapan niyang muli ang alarm clock, ay halos 2:00 na ng madaling araw. Wala sa sariling lumabas siya sa kwarto na ang nasa isip ay ang tanungin ng lalaki kung nainom na nito ang mga gamot at vitamins. Akmang kakatok na lamang siya sa pinto nang marinig niyang malakas na tunog na nagmumula sa loob ng silid nito. Diyos ko, anong nangyayari sa kanya? Hindi kaya binabangungot siya? Walang sabi-sabing pasalya niyang binuksan ang pinto ng kwarto nito. Sir Adam, anong... Pakiramdam ni Sheila ay namula ang bumbunan niya hanggang sa talampakan nang bumungad sa kanyang nagaganap sa loob ng silid. Nakahiga sa kama si Adam. Habang may kasamang isang babae na gulo-gulong buhok at bra na lamang ang suot sa pang-itaas. Impeccable timing! Nakataas ang isang kilay na sabi ng babae na noon lang niya nakilala. Si Aryan Vasquez iyon. Sorry, hindi ko sinasadya. Ani ni Sheila bago muling isinara ang pinto at tumalilis papasok sa kwarto niya. Halos magkasabay pa na naghikab sina Sheila at Mang Berto. Magkasalo silang tatlo ni Nanay Flor na nag-aalmusal. Oh, bakit kanina pa kayong dalawa na naghihikab? Tanong ni Nanay Flor. Paano ba naman 2:00 na kaming nakauwi ni Sir Adam kaninang madaling araw? Ani Mang Berto. Ikaw naman, Sheila.
Bakit parang puyat na puyat ka? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Opo, medyo namamahay po kasi ako. Muling nag-init ang mga pisngi niya nang maalalang nasaksihan sa pagitan ni na Adam at Aryan. Pagkatapos ng eksenang yon, ay halos hindi na siya dinalaw ng antok. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala at masasanay ka rin dito. Ani Nanay Flor. Saka inilapag ang isang tasa ng kape sa harap niya. Tinikman iyon ni Sheila. Ang sarap po ng kape niyo. Baka masanay ako niyan at hanap-hanapin ko ito, Flor. Komento naman ni Mang Berto. Hindi nakaligtas sa kanya ng tila nag-blush si Nanay Flor sa sinabi ng matandang lalaki. Nagtatakang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang matanda at saka napangiti. Good morning. Muntik nang naibugan ni Sheila ang iniinom nang biglang pumasok sa kusina si Adam. Good morning, Adam. Panabay na bati ng dalawang matanda. Good morning, sir. Ani at pasimpleng tinapunan ito ng tingin. Naka-red na sando, jersey shorts at nakatsinelas lamang si Adam. Gulo-gulo pang buhok nito na halatang kakabangon lang mula sa pagkakahiga. Dumiretso ito sa refrigerator at kinuha ang isang boteng naroon. Saka ito lumapit sa kanya. Iniabot sa kanya ni Adam ang bote. Maang na tinitigan niya ito. Thank you, sir. Pero may kape na. Open it for me. Medyo nahihirapan kasi ako dahil sa braso ko. Ngumiti ito maya-maya. Please? Malambing pang dugtong nito. Tinitigan ito ni Sheila. Ang siko nitong naapektuhan sa pagkakabagsak. Kung tutuusin ay kaya ni Adam na buksan ang bote. Ngunit tinanggap pa rin niya iyon at binuksan. Thanks. Pabagsak itong naupo sa bar stool na nasa tabi niya. Ang sakit ng ulo ko. Reklamo nito. Saka hinilot ang noo. Dapat siguro hindi na ako uminom kagabi. Ikaw naman kasing bata ka. Alam mo na ngang hindi ka sanay uminom eh. Naiiling na wika ni Nanay Flor. Gusto mo ba ng makakain? Mamaya na lang po siguro. Kuwan nga pala, Adam. Si Aryan nga pala kaninang umaga. Nagmamadaling umalis at may photoshoot pa raw siya mamaya. Ani ni Nanay Flor. Okay, I'll just give her a call later. Muling hinilot ni Adam ang noo. Meron ka bang pwedeng i-recommend sa akin na inumin ko para mabawasan itong sakit ng ulo ko? Ilang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila bago siya naglakas loob na magsalita. Ako bang kinakausap mo? Ah, hindi. Sarili kong kinakausap ko. Paano mo naman naisip na ikaw ang kinakausap ko? Piloso pong tugon nito. Huminga muna ng malalim si Sheila. Kalma lang. Huwag mo siyang papatulan. Pilit siyang ngumiti. Hindi kasi ako pwedeng basta-basta na lang mag-recommend ng gamot sa'yo dahil may mga iniinom ka pang gamot para sa fracture mo. Ang sabi ng mama mo, 2 weeks pa lang mula nang mabalian ka at nasa refractive stage ka pa lang. Yung pamamaga ng braso mo ay kasama sa healing ng buto mo. May pain reliever, medicines na nabibili over the counter na hindi pwede para sa'yo dahil may anti-inflammatory ingredients ang mga yon. Kaya pasensya na, sir. Natigilan siya nang mapansing wala ni isa mang nagsasalita sa mga kasama niya roon. Maging si Adam ay nakamata lang sa kanya. Maya-maya ay tumikim ito. Ganun pala. Siguro mas mabuti kung itulog ko na lang ito. Sige, salamat. Tumayo na ito mula sa kinauupuan at lumabas ng kusina. Nagulat si Sheila nang biglang tumawa sina Nanay Flor at Mang Berto. May nakakatawa po ba? Maang natanong niya. Wala naman. Bibihirang pagkakataon lang kasi naming nakikita si Adam na natatahimik. Ani ni Mang Berto. Hindi kasi siya basta na lang nagpapatalo pagdating sa mga diskusyon. Mukhang napabilib mo rin siya dahil kalmado ka pa rin kahit sinusungitan ka niya. Yung isa namang caregiver na nauna sa'yo, parang natatakot kay Adam kapag kausap niya. Nakangiting segunda pa ni Nanay Flor. Nakaka-intimidate naman po talaga si Sir. Pag-amin niya bago nagpakawala ng isang buntong hininga. Medyo kinakabahan nga po ako kapag kausap ko siya. Hindi naman kaya kinikilig ka lang kay Adam. Nakangiting suhestyon ni Mang Berto. Po? Bakit naman po ako kikiligin sa kanya? Hindi ka ba nagwagwapuhan sa kanya? Sabad naman ni Nanay Flor. Nagkibit ng balikat si Sheila. Hindi naman po siya pangit kung yun po ang tinatanong niyo.
Hindi mo siya gusto? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Mang Berto. Gusto? As in, crush? Sandali siyang nag-isip at agad ding umiling. Hindi po eh. Hindi ka naman tomboy, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Sheila sa tanong ng matandang babae. Nanay Flor naman, porke ba hindi ko crush ang amo natin, tomboy na ako agad. Hindi na niya napigilan ng matawa at maya-maya pa nakitawa na rin ng mga ito. Mukhang malakas talaga sa inyo si Sir Adam. Magkano po bang pinapasahod niya sa inyo at mukhang grabe ang loyalty niyo sa kanya? Nagpasya si Sheila na maglakad-lakad muna sa loob ng kabahayan ni Adam. Kakatapos lang niyang tulungan si Nanay Flor na magligpit ng kanilang mga pinagkainan. At ngayon ay busy na ito sa pakikipagkwentuhan kay Mang Berto. Sa maikling panahon na kasama niya ang dalawang matanda, ay napansin niyang tila may gusto ang mga ito sa isa't isa. Hindi naman yun imposible dahil napag-alaman niyang dalaga pa rin si Nanay Flor sa edad nitong 54 at 3 taon ng biyudo si Mang Berto sa edad na 58. Napangiti siya. Hindi na siya magtataka kung magkagustuhan man ang mga ito. Ang ganda talaga ng bahay ni Adam. Aniya sa sarili habang pinagmamasdan iyon. Modern ang team ng kabahayan na napapanood lang niya sa mga TV shows. Nang pumunta siya sa likuran ng bahay, ay mayroong basketball ring at napag-alaman niya may maliit din na swimming pool doon. May isang kwarto rin sa bahay na puno ng gym equipment. Mayaman talaga. Naagaw ang atensyon ni Sheila sa isang bahagi ng kabahayan. Isang cabinet iyon kung saan nakalagay ang sandamakmak na trophies at pagkilala sa husay at galing ni Adam sa paglalaro ng basketball. Rookie of the Year, Most Valuable Player, at kung ano-ano pa. May basketball din doon na tila pirmado pa ng isang sikat na NBA player. Napansin niya ang isang malaking picture frame. Kinuha niya yun at pinakatitigan. Si Adam iyon kasama ang ina nito at 2 pang ibang babae. Mukhang ito na siguro ang mga kapatid ng binata dahil may pagkakahawig ang mga ito sa isa't isa. Nasa gitna ang lalaki sa picture at nakaakbay sa mga kasama nito. Hindi niya napigilan ng mapangiti. Kahit sa picture ay pilyo pa rin ang paraan ng pagkakangiti ng lalaki. Mas gwapo ka sana sa personal. Kaso lang ayoko sa lalaking ubod ng feeling. Aniya at saka muling ibinalik ang picture frame sa lalagyan nito. Isang mahinang tawang narinig niya sa kanyang likuran. I'll take that as a compliment. Sir? Natatarantang lumayo si Sheila mula sa cabinet at hinarap ito. Nandyan ka pala. Damang-dama niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi ng mga sandaling yon. Pasensya na, sir, kung nag-ikot-ikot ako dito sa bahay mo. Gusto ko lang kasi na ma-familiarize ako rito. Huwag kang mag-alala at hindi naman malikot ang kamay ko. Magandang record ko sa mga dati kong employer. Tila naaaliw na tinitigan lamang siya ni Adam. You don't have to be defensive. Tumikhim siya at pilit na hinagilap ang natitira pa niyang composure. May kailangan ka ba, sir? I need to take a bath. Okay po, sir. Kailangang balutan natin yung cast mo at hindi pwedeng mapasukan ng tubig. Iniangat nito ang kanang braso. Ano bang pwedeng mangyari sa akin kapag napasukan ito ng tubig? Mangangamoy yan at posible rin na humina ang kalidad ng cast nyo. But it's made out of fiberglass. Hindi napigilan ni Sheila na magtaas ng isang kilay. Hindi ba in-explain ng Dr. Mon tungkol sa mga bagay na yan? O baka naman hindi ka lang nakikinig? Pwede bang sagutin mo na lang ang tanong ko? Pero meron pa kasing padding yung cast mo sa loob at kapag nabasa yun ay pwedeng mag-cause ng skin irritation that may lead to infection. Bahagyan ng laki ang mga mata ni Adam. Gosh, why do you make it sound so serious? Well, it could happen. Nangingiting wika ni Sheila. Kaya kailangang balutan natin yan ng mabuti. Nagkibit ito ng balikat. Well, you're the caregiver. Puntahan mo na lang ako sa kwarto ko kapag naihanda mo ng mga gamit ko. Pagkaalis nito hindi pa rin naburang pagkakangiti niya. Minsan-minsan pala'y madali din itong pakisamahan. 3 beses munang kumatok si Sheila bago pumasok sa kwarto ni Adam. Sir, nandito na ako. Kasalukuyan itong nakaupo sa kama habang may hawak na remote control at nagcha-channel surfing sa gahiganteng flat screen TV sa kwarto nito. Ilang sandali pa itong nagpatuloy sa ginagawa na animoy hindi siya naririnig o nakikita. Sir Adam, sa wakas ay pinatay na nito ang TV at hinarap siya. Marunong ka naman palang kumatok eh.
I was just wondering why you barged in last night without even knocking. Kaagad na nag-init ang kanyang mga pisngi sa sinabi nito. Kasi sir, ang akala ko kasi may masamang nangyayari sa inyo kaya nagmamadali akong pumasok. Yun pala, nagsimula na siyang pagpawisan ng maalalang eksena na inabutan niya sa pagitan ng binata at ng nobya nitong si Aryan. Sorry sir, nagkibit balikat ito. So what do we do first? Am I supposed to take off my shirt now? Nanlaki ang mga mata ni Sheila sa sinabi nito. Ano? Instinctively ay tinakpan niya ang kanyang dibdib gamit ang braso. Anong nangyayari sa'yo? Tila nagulat namang sabi ni Adam. Hindi ba't babalutin mo tong cast ko dahil maliligo ako? Napapahiyang tumawa siya. Yung cast nga pala, no? Napakamot siya sa ulo bago ito nilapitan bitbit ang tuwalya, plastic wrapper at duct tape. What were you thinking? Wala sir, huwag niyo akong pansinin. Puyat lang to. Dama pa rin niyang pag-iinit ng kanyang mga pisngi ng mga sandaling yon. You were definitely thinking of something. Nangingiting sabi ni Adam. Hindi na lamang niya pinansin ang lalaki at naupo na sa tabi nito. Inabot niya ang braso ni Adam at ginawa ang dapat niyang gawin. Nabuhos ang kanyang atensyon sa ginagawa, kaya sandaling nawala sa isip ang tungkol sa nangyari kagabi. Una niyang nilagyan ng towel ang magkabilang bahagi ng cast na nakabukas. Saka yun nilagyan ng plastic wrapper at binalutan ng duct tape. Hayan, tapos na sir. Aniya saka iyon tinapik-tapik. Wow! Tila batang inangat ni Adam ang braso nito at tinitigan iyon. Ang galing! Sige na sir, pwede na yan. Halika, tutulungan na kitang hubarin niyang damit mo. Sinikap ni Sheila na panatilihing formal ang kanyang tinig at itsura. Napasinghap ito, tinakpan ng bibig. Hindi ko akalain na ganito ka pala ka-agresibo, Sheila. Hindi ba dapat bigyan mo muna ako ng sapat na panahon para kilalanin pa natin ang isa't isa? I'm not easy to get, you know. Tinaasan niya ito ng isang kilay. O sige, maiwan na kita rito ha. Akmang aabutin na ni Sheila ang mga gamit ng hawakan nitong kanyang balikat. Nagbibiro lang ako, ikaw naman. Okay, hinawakan na niyang laylayan ng t-shirt nito at maingat iyong itinaas. Napalunok siya dahil biglang nanuyo ang kanyang lalamunan nang tumambad sa kanyang abs nito. Napansin din niyang isang maliit na tattoo na number 25 sa kanang hip bone ng lalaki. Yun ang jersey number na nakita niya nakadisplay sa kwarto ni Adam. Tumulong isang butil ng pawis sa kanyang noo. Sheila, be professional. Kastigo niya sa sarili. Ginagawa naman talaga niya yun sa mga naging pasyente niya. Pero ngayon lang siya nag-alaga ng katulad ni Adam. Maupo ka sa kama at hindi ko maabot ang ulo mo. Aniya rito at agad naman itong sumunod. Careful. Ani ni Adam nang ang hinuhubad na niya ang t-shirt sa braso nitong nakakast. Okay, isunod naman natin yung shorts mo. Ako manghahawakan na niya iyon ngunit umiwas ito. Wow, it's fine. I think I can do that. Napansin ni Sheila ang pamumula ng pisngi nito. Mukhang mali siya ng akala sa lalaki dahil tila may pagka-conservative pala ito. Sigurado ka bang kaya mo yan? Huwag ka nang mahiya sa akin. Trabaho ko to kaya okay lang sa akin yan. Muli ay tinangka niyang abutin ang shorts ng lalaki. Kaya ko na to. Tumayo na ito at saka nagtungo sa banyo. Sayang naman. Nakangising malakas na ani ni Sheila sa sarili nang maisara na nitong pinto ng banyo. Ilang sandali pa'y narinig na niya ang lagaslas ng shower na sinasabayan ng pagsipol at paminsan-minsang pagkanta ng lalaki na talaga namang wala sa tono. Napangiti siya bago naupo sa sopa na malapit sa pinto ng kwarto ng lalaki. Doon na lamang niya ito hihintayin na lumabas. Mukhang nag-enjoy ng gusto sa paliligo si Adam dahil lumipas ng 30 minutes ay hindi pa rin ito lumalabas. Maya-maya pa'y naramdaman na niya ang pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Dala na rin ng puyat. Naririnig niyang malakas na pagkanta nito ng Mr. Suave. At muli wala talaga ito sa tono. Pupungas-pungas na bumangon si Sheila sa pagkakahiga sa sofa. Sa wakas ay mukhang natapos na rin sa paliligo si Adam. Nakatapis ito ng tuwalya habang nakaharap sa isang full-length mirror sa kwarto. Kasalukuyan nitong tinutuyo ang buhok gamit ang isa pang tuwalya. Habang kumakanta pa rin ng Mr. Suave. Tila hindi pa ito nakontento dahil kinuha nitong isang hairbrush na naroon at ginamit iyong microphone habang ubod lakas na kumakanta ng Mr. Suave.